At dahil nga po mga ka-friendsi, namimiss na natin ang calamares sa kanto ay napaluto po tayo ng calamares. Kaya naman po tayo napabili uli ng 3 pirasong malalaking pusit. At tinanggalan nga po natin ng balat yung ating pusit para po pag naluto yung ating calamares ay maputi. At para hindi rin po makunat pag naluto. At ayan na nga po, napakakinis na nung ating pusit nung natanggalan na ng balat. Uy, sana all makinis. Ay talaga naman pong nag-glow up yung pusit nung natanggalan ng balat. Ay nakapo, buti pa ang pusit, nag-glow up. At pag hiniwa-hiwa nga po natin yan, ay tanggalan po natin ng palikpik at baka po ay makalangoy pa. Ay tanggalin po natin yan para po pag ginayat-gayat natin yung pusit ay bilog na bilog, gayon. Ay kahit naman po tinanggal natin yung palikpik ay alutuin pa rin po natin yan. Tinanggalaan po natin para po maganda ang kanyang itsura. At pagkatapos nga po nating hiwa-hiwain yan ay lagyan na po natin yan ng cornstarch at asin po at paminta para po lumutong yung ating calamares at atin pong halu-haluin. At itabi po muna natin yan. Maglagay po muna tayo ng harina, cornstarch, asin at saka po ay paminta. Atin po yung halu-haluin para po magmix yung ating mga nilagay. At ilagay na nga po natin yung ating hiniwa-hiwang pusit. At para po makotid lahat yung ating pusit ay atin po yung iyog-yog ng bonggang-bongga, gayon. At pagkatapos nga po nating yugyugin niya ng bonggang-bongga ay tayo naman po ay magsalang ng mantika sa kawali. At pag nga po mainit na yung ating mantika ay ilagay na nga po natin yung ating calamares. At pag nilagay nga po natin yan ay wag po nating pagdikit-dikitin para po pag naluto ay hiwa-hiwalay. Dahil parang kayulaan din ng jowa mo yan, maghihiwalay din kayo dahil walang forever, gayon. Ay nako po, ay kabiter naman. At ayan na nga po, luto na nga po yung ating calamares at atin na po yung ahunin. Napakaganda nga po ng ating pagkakaluto sa ating calamares. Medyo may itim-itim nga lang po gawa ng paminta. At isa lang na po uli natin yung ating second batch. Mga 1 minuto nga lang po natin yan lutuin para po hindi siya kumunat. At kapag nga po nasobrahan yan sa luto ay nako po, makunat pa po yan sa iyo pag ating kinain. At ayan na nga po, luto na nga po yung ating second batch. Ay talaga naman pong napakaganda ng ating pagkakaluto. At ilagay na nga po natin sa pinggan itong ating Prensiela calamares. At dahil nga po masarap ang ating calamares, abay syempre dapat masarap din ang ating sausawan. At nilagyan nga natin yan ng maraming sibuyas at saka po ay kaunting asukal. Nako po, talagang hindi mawawala sa ating sausawan ang sili. At atin po yung pisa-pisain ng umasbok na naman ang ating huso sa anghang. At ayan na nga po, tikman na natin ang ating Prensiela calamares. Ay nako po, ay talaga namang napakasarap. At samahan pa ng masarap na sausawan ay nako po, ay mapapasarap na naman na rin ang kain. Ang plano ko lang po dyan ay mamamapak tayo ng calamares. Ay nako po, ay talaga namang hindi ako makatiis ng walang kanin. Nako po, ay taob na naman talaga ang isang platong kanin. Ay napakasarap naman po talaga ng ating pagkakaluto dahil nga po siya ay hindi makunat. Mga ka-friendsi, thank you for watching.